Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. OFW sa Middle East, natapos na ang kontrata, nag-cross country, hindi makauwi ng Pinas. Pamangkin, nakikitira sa lupang sinasaka ng tiyuhin, relocation muna raw bago siya tuluyang paalisin. Sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Alright, sa una nating sumbong na pag-uusapan ngayong araw, alam naman natin ng mga kababayan natin ng OFW ay pupunta at lumilipad sa ibang bansa para makapagtrabaho. No? Actually, sa mga nanonood dyan, sa kaalaman ninyo, isa sa mga pinakamataas na magdala ng pera sa ating bansa ay ang ating mga kapwa OFW. Now, with that said, meron po tayong lumapit, isa po siyang asawa na yung kanyang asawa po na babae ay isang OFW. Ngayon, OFW na nag-cross country, gusto po sanang makauwi. Ito ay nanggaling sa ating action center, siya po ay isang walk-in. Now, sa mga nag-iisip siguro dyan kung ano bang dahilan, kung bakit siya lumapit, siguro gustong mapauwi ni Eliseo, ang misis niyang si Nancy, na isang OFW na nag-cross country raw papuntang Abu Dhabi, UAE. Natapos na raw kasi ang kanyang kontrata bilang isang domestic helper sa Riyadh. Kaya napunta na daw siya sa iba. Ngayon, nahihirapan na raw kasi siya ngayon ang kanyang misis dahil hindi raw nagpapasahod ng tama. Dahil dito palipat-lipat na raw ng employer ang kanyang misis. Detalyeng sumbong, panoorin. Kaya napipilitan ako na talagang napauwi na talaga siya. Ako'y lumalapit sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk, para makauwi ang aking asawa na galing Dubai. Puro problema ang inaabot niya na nandun siya. Una, hindi makapagtrabaho ng dire-diretso. Hindi maganda ang sitwasyon nila ron. Una nga yung sa pagkain. Pangalawa, yung sa sinasahod nila, wala. Hindi talaga. Pag sila yung may pasok, tapos pinauwi sila, dapat yun ibinibigay sa kanila yung kinita nila. So hindi. Sila palang ang katwiran na paano yung kakainin nyo? Hindi naman nila kasalanan na mapunta sila ron. Sila nagpumilit na pumunta sila ron. Siya na humingi sa akin ng tulong eh. Kasi yan, hindi ko nakikita na humingi sa akin ng tulong yan. Kaya nung marinig ko yung boses niya pa, gawa mo ng paraan kung anong dapat mong gawin na makauwi ako. Iba talaga ang ano ko rito. Talagang hindi ko kayang tiisin to. Sabi niya. Napabalik-balik sa accommodation na laging ganito lang. Tapos yung sahod ko hindi binibigyan. Ang sumbong, inimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Alright, so ngayon kasama natin itong asawa na si Eliseo Bolaños. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga rin po, sir. Alright. Sir, nakita ko kanina dun sa video na parang naglalabas kayo ng kahit papaano, parang sama ng loob dun sa nangyari sa iyong misis. No? Siguro, sir, matanong ko muna, kamusta ba ang kalagayan niya doon? Hindi po talaga maganda, sir. Lalo na po sa ngayon, kasi yung kinakain nila, talagang... So walang sapat na pagkain, walang sapat na sahod, ganun po ba? Yun po ang lumalabas. Okay. Sir, siguro unang-una, gusto ko muna balikan, anong taon po siya nakaalis ng bansa? 2023, June. 2023, June. Siya po ba ay merong agency? Dito sa Manila po, meron. Meron. Yung una niyang 2023. Okay. 2023 June, siya ay nakalis. Anong bansa siya pumunta? Riyadh po. Riyadh. Okay. Ngayon, anong taon po natapos ang kanyang kontrata? Nung July yun, July natapos yung kontrata niya. Isang buwan? Then, nung itong taon na to, nung 2025. Okay, last year. Natapos nung 2025, July, natapos yung kontrata niya dito sa Riyadh. Tama? Opo. Tapos, pinag-extend siya nung amo niya doon sa Riyadh. Umuo naman siya. Kaso may nangungulit sa kanya. Nasabi niya sa akin to, yung nangungulit sa kanya na tumatawag from Dubai. Hindi, okay sir. Gusto ko muna, dikit muna tayo doon sa timeline kasi inaayos ko muna. No? So, okay. 2023 June, siya po ay nakalipad doon sa Riyadh para magtrabaho. Opo. 2025 July, natapos ang kanyang kontrata. Ngayon, ano po yung sumunod niyang trabaho pagkatapos ng July? Ganun pa rin po kasi tinatawagan nga po. Tinatanong ko po kung saan kasi may nabanggit din kanina na siya ay napunta ng Abu Dhabi. Di po ba? Ay, opo, Abu Dhabi po. Okay. So gusto ko muna malaman, from July 2025 hanggang kasalukuyan, saan po siya napunta? Doon lang po, sa Abu Dhabi. Doon lang po siya nakapunta. Kasi kinukulit nga po siya nung... Hindi, sir. Hindi kasi nasasagot ang aking tanong, no?
2025 July, natapos ang kontrata dun sa kanyang agency. Ano ang mga sumunod na pangyayari? Paano siya napunta ng Abu Dhabi? Yun po ang tinatanong ko. Yung may kumukontak nga po sa kanya. May kumokontak. Sino po ito? Ito po ahente po ng Alquebra Human Resource. Pilipinas ba yun o Ang may-ari abroad? Pilipina po. Nasa abroad siya. Wala pong agency rito. Sa abroad ang agency. Hindi, okay. So, FRA ang tawag doon, Foreign Recruitment Agency. Kasi hindi naman based sa Pilipinas yung agency. Kasi usually, agency sa Manila, agency sa abroad, yun ang nag-uusap para i-deploy yung tao. Yun kasi yung sistema, sir. Ngayon, ang nangyari, kinuha yung misis mo na hindi idinaan dun sa agency niya dito sa Pilipinas. Tama po ba? Opo. Kasi Tapos, okay lang, sir. Tapos, na hinayaan niya na makuha na siya doon sa FRA doon abroad, then nagtrabaho na siya dito sa Abu Dhabi. Tama? Kailan po nagsimula ang kontrata niya dito sa Abu Dhabi? yun, yung July din yun. Yung pagpunta niya ron. Kasi, So, same month, same year, nag-start July 2025. Tama ba? Ngayon, napunta na siya ng Abu Dhabi. Okay? Ngayon, sir, from 2025 hanggang kasalukuyan, anong naging problema? Anong mga buwan nagkaroon siya ng mga reklamo, itong misis mo? simula nung nakapunta siya ron, basta hindi siya nagtatagal dun sa employer niya. Pag tinatanong daw siya ng employer niya, ano bang gusto mo? Kaya sinasagot niya, ma'am, dito na lang po ako. Yun ang po ang gusto ko. Dito ko gusto Hindi, magtagal. okay, sir. So, 2025, July, napunta siya ng Abu Dhabi, napunta siya sa isang amo doon. Tama ba sa Abu Dhabi? Nakilang amo na ba siya? Kasi parang nababanggit mo, parang nakarami siya. 10 po. 10 sa Abu Dhabi? Maglalabing 1 buwan na kasi siya ngayon eh. Pagpasok na may 11 months na siya ron. Sa Abu Dhabi. Bilangin natin from July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. So magte 10 months pa lang siya. Ngayon, sa 10 months na niya yun, 10 amo ang napuntahan niya. Tama ba? So halos 1 buwan ang tinatagal niya dun sa isang amo. Ano po ba? Hindi siya umabot ng 1 buwan. Pinakamatagal na yung... Bakit po? Bakit po? Anong ginagawa ng agency niya? Doon na FRA na sinasabi mo na kahit man Pilipinang may-ari nun. Sir, ang problema talaga papel. Ayun po ang pagkakamali niya kasi kinausap ko po siya dyan eh. Ano ibig sabihin niyo, sir, na papel? Di ba pag pumupunta tayo mag-cross country tayo, kailangan natin ng exit visa. So, ang ibig sabihin niyo, sir, parang illegal alien po. Pinangakuhan po kasi siya eh. Na silang mag-aayos pagdating doon. Ay nasabi niya. Na itong agency na ito, Apo. na nabanggit mo sa abroad. Apo. Okay, kaya napunta ang misis mo doon. Alright. So, siguro, sir, after nun, then saka nagsabi sa'yo na may mga problema na, kaya umabot sa punto na gusto na lang niya umuwi. Tama ba? Opo, kasi 3 months pa lang siya ron. Doon na nagka-problema kasi yung pinangako sa kanya, hindi naman naibigay. Matanong ko lang, sir, bakit hindi nila lang kinausap yung agency niya dito, tapos kung meron panibagong deployment, para hindi na siya uuwi dito? Tinanong niyo po ba? Ang ano nga doon, binilihan siya ng ticket nung amo niya pauwi ng Pilipinas. Kaya nagulat ako. Hindi, yes. Kinausap ba ng misis mo ang agency Hindi po. dito sa Pilipinas para mag-request kung meron bang panibagong deployment para hindi na siya uuwi? Hindi pa. Hindi. Okay. Kaya pumayag doon sa isa para hindi na siya uuwi. Kaya ito yung inabot niyong sitwasyon. Tama ba? Okay. So siguro kausapin na natin ngayon itong DMW, Director for Migrant Workers Protection Bureau. Itong si Romelson Abang. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga po. At magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig sa inyong programa. Okay. Mr. Romelson, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon sa IBC TV 13 at CLTV 36. Sir, ano pong maitutulong na ating DMW dito sa ating OFW? Yes, may aminado na pagkakamali regarding dun sa mga hakbang na nangyari. But what do you see here, sir? What can our DMW say about this? Well, kanina, Sir Carl, nakikinig ako eh. Parang itong asawa ni Sir ay palipat-lipat ng amo sa loob ng 11 months. Tama po ba? 10 months, sir. 10 months, yes. Sino ho ba ang naglipat sa kanya sa iba't ibang amo?
yung kanyang Yeah. MRA. Oo. Yeah, yung nabanggit kasi sir, parang may nag-alok daw sa kanya na isang agency doon sa abroad. So parang kumalas na po siya dito sa local agency niya. Local agency. Yes. In-inform po ba niya yung kanyang local agency dito sa Pilipinas na aalis na siya sa poder ng kanilang ahensya? Sir, nasabi ba ng inyong misis? Okay, hindi po nag-inform dun sa local agency dito sa Pilipinas. So para nagsarili Yes, sir. na po siya with the said FRA. I don't know if legitimate or not. Yes sir, actually narinig ko nga kanina na binilhan na pala siya ng ticket ng kanyang amo para makauwi ng Pilipinas. Yes. Opo, kasi po ang ating panuntunan ay kailangan i-avoid po natin yung tinatawag na third country recruitment. No, ang nangyari kasi kay Madam, nagkaroon siya ng problema diyan at ang ginawa niya ay nakipag-ugnayan siya sa isang agency diyan para mailipat ng trabaho. Yun po kasi ang dapat nating iwasan unang-una dahil yung maaaring yung kanyang nilipatan na ahensya hindi naman accredited dito sa atin sa DMW. Okay. No? So ang lumalabas niyan ay isa siyang undocumented. Yes, tama. Lalo na po pag hindi accredited talaga yung ahensya na nilipatan niya. And very dangerous po yan. Unang-una, pagka siya ay undocumented, ay hindi po natin matitrace kung saan yung kanyang whereabouts. No? Baka maaring ilipat pa yan sa ibang bansa. Hindi po natin masasabi. Dahil may mga employer kasi na palipat-lipat din sa ibang bansa. No? So, once na hindi po yan documented, ay pag nagkaroon ng problema, ay hindi na natin matitrace kung nasaan Nako. siyang lupalop ng mundo dadalhin. Well, sir, if I may know, ito namang sinabi ng kanyang asawa, parang binabanggit sa akin na siya ay nahikayat dahil doon sa pangako na ako nang bahala doon sa papeles mo ng isang agency. Para lang sir, siguro sa informational, educational on that aspect. Ano sir masasagot nyo doon sa mga ganong klaseng alok? Anong dapat isipin na ating mga kababayan na OFW dyan? Kasi baka mamaya hindi lang ito si ma'am at may mga iba pang sumunod sa mga ganon na alok sa kanila. Well, may advice po namin na iwasan po yung tinatawag na third country recruitment, no? Yung pag-a-apply sa ibang ahensya pag nandyan na kayo sa abroad. Okay. Kailangan mo muna itong ipaalam sa inyong recruitment agency at ang pinakamabuti pong gawin ay kung nagkakaroon na ng problema ay mas mainam po na umuwi na lang. At dito na lang uulit mag-apply ng panibagong ahensya. Okay. Dahil marami po tayong mga kaso na nagra-run away o kaya yung mga umaalis sa poder ng kanilang mga amo. At ito po yung mga malalaking problema na kinakaharap ng ating departamento. Okay. Dahil po napakahirap po nilang i-trace kung sakali pong Alright. maghanap yung Okay. pamilya. Okay. Opo. Sir, if I may ask, no, so ano pong gagawin natin moving forward? Kasi napag-usapan na natin, siya po ay isang undocumented, may mga problema po dun sa setup niya. Understood po yun. Sir, ano pong magagawa ng ating ahensya para maiuwi na sana siya or ma-assistahan siya? Kasi imbis na nandun pa siya sa ibang bansa na nanganganib at meron pa naman atang communication dito sa asawa, ay para mapauwi na sana dito sa Pinas at para wala na tayong problema. Then sir, maybe you could brief her regarding the process na wag mo na ulitin or if there's anything, ano ba sir, moving forward, anong gagawin natin? Yes sir, kung ang decision po nila ay pauwiin na si OFW, maaari po silang dumulog sa aming opisina, no, para maiproseso po natin yung kanyang agarang repatriation. Okay. Kung may oras po si sir, maaari po siyang pumunta sa aking opisina at i-assist ko na po siya personally. Okay. Sa aming repatriation division. Alright. Sige sir, I think that's more than enough said para po dun sa inyong tulong na may gagawa dito sa asawa. So after po ng program, papuntahin namin kaagad ito si sir. Maraming salamat po sa inyo, Sir Romelson Abang. Yes sir.
paalala lang po sir, sa ngayon po kasi ay nasa Coronadal City po ako. Bigay na lang po natin yung pangalan niya sa akin para Okay. may timbre ko po sa aming Sige, opisina sir. ngayon kung pupunta siya. Alright. Sige, Sir Romelson, maraming salamat po sa inyo. Okay po, wala pong anuman. Alright. So, nakuha mo yan, sir? Yes. So, tutulong daw ang DMW, bahala na lang kayo mag-usap doon. Kami naman ay nagbigay daan lang para magkaroon na ng solusyon para makauwi na yung misis mo. Opo, sir. Ang advice ko na lang sa iyo, sir, susunod, huwag kayo pampayag sa ganong klaseng setup na pangako lang. Again, merong process sa pagkukuha ng trabaho kasi, sir, mahirap yung ganyang klaseng estilo. Hindi ko na lang babanggitin dito sa programa yung mga possible risks na pwede mangyari doon sa asawa mo. Pero as much as possible, sir, iwasan na natin ang dapat hindi na mangyari sa susunod. Okay po, sir. Okay, sir? Salamat po, sir. Alright. Salamat. Andiyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Itong nag-iisang pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Pamangkin, nakikitira sa lupang sinasaka ng tiyuhin, relocation muna raw bago siya tuluyang paalisin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Alright, so nagbabalik tayo dito sa ating programa ngayon. Ang susunod na pag-uusapan naman natin ang sumbong. Ito namang pamangkin na nakikitira sa isang lupa na sinasaka ng kanyang tiyuhin at ng kanyang pamilya. Ngayon, sila ay pinapaalis na pero nanghihingi sila ng relocation muna bago sila tuluyan umalis sa lupa. Ito naman ay nanggaling sa ating Action Center. Ang kadahilanan kung bakit siya lumapit ay dahil ayaw umalis ng mag-asawang si Jonette at Dominador Andres sa lupa na koprahan daw noon ng ama ni Jonette. Ngayon, pinapaalis daw sina Jonette at binigyan na lang ng 1 buwan na palugit. Gusto ni na Jonette ng relocation bago sila paalisin. Ngayon, ang kadahilanan daw kung bakit sila pinapaalis ay dahil may nakabili na daw umano ng lupa at may bagong may-ari na. So, yung pinag-uusapan na parang tenancy, that's what's in question now. So, siguro with that said, di tayo subong, panoorin. Hindi naman po kami hayop na pagtabuyan. Basta gano'n na lang papaalisin bigla-bigla. Lumapit po ako sa Bitag para ireklamo ko po si Tonton Gutierrez sa pagpapaalis po nila sa amin bahay na tinitirhan naming lupa na ang katunayan po daw siya na po ang bagong may-ari. Alam ko sa batas ngayon na hindi ka basta-basta magpapaalis ng tao, lalo na kung matagal daw nakatira sa lupa na yan, ilang taon, kung wala kang ibibigay na relocation. Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo po ako sa problema ko. Marami pong salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Alright, so kasama natin ngayon itong mag-asawa dito sa studio natin, si Dominador at Jonette Andres. Magandang umaga po sa inyo. Alright. May nababanggit kayo na pinapaalis na kayo dun sa umanay lupa na tinitirhan ninyo. Tama po ba? Tama po ba? Pinapaalis po. Okay, lakasan lang po natin ang ating boses para magkaintindihan. Okay, so gusto ko lang tanungin, ano po yung history ng lupa na ito at bakit po kayo napunta doon? Dati po, ang lolo ko nangalaga. Tapos, Lolo mo ay nangalaga ng lupa. oo, pero tatay ko po Ano ang po nagpwesto siya? niyan. Tenant? Ano po bang usapan doon? Ganun na rin po yun, sir, kasi dati, mga sinaunang matatanda, wala pong pinag-usapan, basta magiging tauhan ka lang. Tapos, nung 1987, katulong po ang papa ko na dun sa pagkukupras. Okay, anong taon po una napunta ang inyong pamilya, yung lolo mo, doon sa lupa na yun? Yung lolo ko po, hindi ko alam kung anong taon po yung napunta doon. Okay. Pero nung sabi daw po sa kanya nung may-ari ng lupa, sabi doon sa papa ko na magpermanente na daw po doon sa lupa ngayong tinitirhan namin para siya na daw po ang mga laga sa... Okay, so Lupan. sige, sa tanda mo, ano bang taon ang posible na nandun na kayo? Nung ano po, sabi ng mama ko,
Bagong panganak pa lang po ako. Okay, so anong taon? 1979 po. Okay. 1979, sa natatandaan mo, nagsimula Yun po. ka na doon sa mismong lupa na yun. Opo. Tama po ba? Opo. Hanggang kasalukuyan na 2026. Ngayon po. Ano yung usapan ng iyong lolo or tatay doon sa may-ari ng lupa? Ang sabi po nung papa ko, pasa-pasa sa pamilya. Yung Hindi ma'am. pang-alaga. Ano bang setup? Kasi kayo ay nandun sa lupa niya eh. Opo. Siyempre, hindi naman po pwede na nandun kayo sa lupa na walang kapalit or walang Opo. usapan. So ano daw yung usapan doon sa may-ari at nitong tatay mo or lolo mo? Yun po ay wala po akong alam dun kung ano usapan nila ng tatay ko. Pero ang sabi ng papa ko, siya na daw po ang mag-alaga ng nyugan nung pinasa na ng lolo ko sa kanya. Okay, kasi gusto ko lang malaman ma'am kung for example, meron bang revenue sharing? Ibig sabihin ng revenue sharing, kung ano nakuha nyo na harvest, merong hati yung Ano? may-ari, Opo, merong hati meron yung po. nangangalaga, nangangasiwa. So Mayroon meron po. ganon. Oo, ganun po yung, Ano yung papa hatian? ko. Pag nagkupras po sila, may kita din po yung may-ari. Mm. So Ah, paano parang yung hati sila. hatian? Mga 60-40, 50-50? Tatlo, ang tawag po doon ay 3% po. Sinong 3%? Yung papa ko. Okay. So merong hatian doon sa may-ari at saka doon sa papa mo at kung sino pang kapamilya mo na nandoon. Oo. Tama ba? Tapos, magsasaka din po yung papa ko. Malaki po siyang araduhan doon, taniman ng mais. Mhm. Pero nagbibigay po siya sa amo niya ng mais. Pero sabi ng amo niya sa kanya, diyan na lang yan, kahit isang sako lang ibigay sa amin para pakain daw sa kabayo Hindi, niya okay. noon. So, meron naman hatian. So, ngayon, Opo. paano kumikita? For example, yung tatay mo, ikaw, lolo mo. Kuprasan po. Oo nga. Kuprahan. I mean, paano kumikita? Kung ano yung na-harvest nyo, ibinebenta nyo? Bibinta po. Ibebenta ko. Anong inaani nyo, ibebenta nyo. Opo. Then, yun na yung kita ninyo. Ano yung Opo. pantustos nyo sa pang-araw-araw nyo. Tama Opo, ba? ganun po. So, yung lupa ba, nagbabayad kayo? Parang renta, ganun? Or Hindi doon na yun po. sa hatian? Doon na po yun sa hatian at saka po yung basta malinis lang po yung mga nyugan. Ganun. Pag- So, hatian. Okay. Opo. So, ngayon ma'am, yun ang setup ninyo from 1979 hanggang sa may nangyaring pagpapaalis na sa iyo noong 2026. Tama po Opo. ba? Matanong ko lang, ito po bang, paano ba kayo sinimulan sabihan na kayo ay aalis na? Ito ba'y biglaan lang? Biglaan po. Paano biglaan lang? Kailan po kayo unang sinabihan? As in, unang-una na, baka mapaalis na kayo. Kahit usap-usapan pa lang, kailan nagsimula? Narinig ko po na kasi tumawag po si ate, yung mismong may-ari po ng lupa, tumawag po sa akin noong March 20. Sabi niya, Nini, ibibinta na namin ang lupa. Ano pong petsa ulit? March? March 20. Okay. Sino po nagsabi sa iyo? Yung pong asawa ni Kuya Roy, mismo may-ari ng lupa. Yung anong pamilya to? Chances po. Pamilya Sanchez. Opo. Okay. Anong sabi sa iyo ng pamilya? Yung pong mismong matanda ng babae, kinausap ako sa cellphone. Sabi niya, Nini, ibibinta namin yung lupa. Sabi ko, wala po naman problema, ate, kung ibibinta nyo kasi sa inyo po yung property. Sagot ko po sa kanya. Sabi niya, umuwi ka dito at mag-uusap tayo, may pirmahan tayo. Yun po ang sabi niya sa akin. Tapos nung umuwi po ako, sabi niya, kailangan, sabi po nung kagawad, uwi daw po ako ng April. Itaon daw na walang pasok. Sabi ko, sige, maganda yun kagawad. Uuwi ako sa 1 para mag-usap kami ni ate at kung anong desisyon niya. Yun po ang sabi Desisyon ko nino? nung may-ari ng lupa. So March 20 nagkaroon ng unang pag-uusap. Ano ang sumunod? Anong petsa? Nung April 1 po, hindi, ang sabi po sa akin nung kagawad, hindi daw po makasipot yung may-ari ng lupa kasi nagkaroon daw po ng emergency. Sabi ko, Okay, so kailan po kayo sumunod na nag-usap nitong may-ari ng lupa, yung pamilya Sanchez? yun lang po, isang bisis lang po. So isang beses lang kayo nag-usap, March Opo. 20. Opo. Kailan niyo po nalaman na pinapaalis na kayo? Nung pong April 13 po, pumunta po sa bahay mismo yung bago nakabili. Okay, April 13, may Opo. bago na nakabili, pumunta Opo. dun sa inyong bahay. Anong Opo. sinabi? Ang sabi, umalis na kayo
at nabili ko na to, bukas umalis na kayo. Di sinagot po niya, Sir, pwede po bang humingi ng isang buwan palugit? Hindi naman po ura-urada kayo kasi makakaalis ka agad. Sabi niya. Tapos sabi po nung kagawad, ang ibibigay lang daw sa'yo ni ate ay 20. Anong 20? Ang ibibigay bayad sa amin. 20,000? 1,000. Opo. Di sinagot ko po siya sa cellphone. Hindi, okay ma'am. So, April 13, doon na po kayo pinapaalis. Anong sabi doon ng nakabili tungkol doon sa palugit na hiningi ni sir? Pumayag? Hindi pumayag? Hindi po siya umimik. Hindi siya umimik. Opo. Anong sumunod doon? April 13, nagsabi na umalis na kayo. Bumalik siya ba muli doon sa lupa? Hindi na po. Hindi na. So, April 13 hanggang kasalukuyan, wala pa rin balita kung bumalik ba siya o pinapaalis kayo ulit. Wala pa rin. Po. Basta ang sabi niya po noon, umalis na daw kami. Okay, sige. So siguro, with that said, kausapin na natin yung si Cap Judy Casanilo, Barangay Silongin, San Francisco, Quezon Province. Magandang umaga po sa inyo, Cap Judy. Umaga po, sir. Yeah. Cap Judy, ako po si Carl Bitang. Naka-live po tayo ngayon. Cap, ano pong masasabi ninyo regarding dito sa si Jonette na isa pong nakikitira doon po sa lupa ng binabanggit ng isang pamilya Sanchez na ngayon na ibenta na sa iba? Ano pong pagkakaalam natin dito, Cap? Sir, ganito po yan. Ako naman po yung, batay po sa aking alaman, sir, kausap ko naman po yung tiyahin ko nakabili kanina. So, tama po yung salaysay ni Janet na yung sinabi sa kanya na nagkaroon ng emergency yung nagbinta ng lupa, so hindi sila nag-ausap nung April 1 yata yun. So, ang totoo niyan, sir, ay talagang tama yung salaysay din niya na mismo yung lolo niya dyan yung tenant. Yes, correct. So, pag magkakapatid, last nitong huli na, sir, yung si nabinta na lupa na yan ngayon ay sinanla, bininta na nung Roy naman nagmamayari. So, yung nga po yung tiyahin ko yung nakabili. So, kausap ko yung tiyahin ko kanina, basta nasabi niya, ay bago nila bayaran yan, ay kailangan wala ng tao. Kasi yun ang gusto nila, wala ng tao. Okay, sir, sorry. Sino po yung nagbenta? Si Roy Sanchez. Okay, Roy Sanchez. isa sa mga sa pamilyang Sanchez. Now, Oo, ibinenta ni yan. Roy, kanino, sir? Mana kasi nila yan sa magulang sa nila yung lupa na yan. Okay, Cap, sandali. Medyo bagalan nyo lang para maintindihan ko, no? Kasi sa telepono medyo sobrang bilis, hindi maintindihan. At para maintindihan ng mga nanonood. So, Sige po. nagkaroon ng pag-uusap, ibinenta na ni Roy, kanino po ibinenta yung lupa? Sa ninita po, sa LPG Arsolon, doon sa tiyuhin ko. Sa tiyuhin mo, sarili mong, ikaw mismo, tiyuhin mo? Opo, tiyuhin ko po yung LPG Arsolon, sila po nakabili. Okay, so sila nakabili ng lupa nitong pamilyang Sanchez. Sanchez, opo, tama po. Okay. So ngayon, sir, nagkaroon na ng bentahan dito sa dalawang panig. Ano po ang nangyari naman dito sa atin nagrereklamo si Jonette? Sa usap po nila, nung pinakang katiwala dyan, yung namamahala na dating councilor ng bayan, dating barangay captain din po siya, at kumparahin ko si Alexander Albasan, yun daw po nga ang sabi na ni Janita na kailangan bago ko bayaran yan is walang tao. So ngayon, nung schedule na mag-usap sila si Janet dyan yata ng April na, nagkaroon naman po ng emergency, ito pong si Roy Sanchez ay nakumpine sa ospital. Ay, hindi ko lang po alam kung okay na ngayon, hindi po nakadalo doon sa usap nila. Anong usap, sir? Bali, siguro si Janet at saka yung Sanchez ay sila yung mag-uusap na hindi ko po alam kung babayaran sila doon sa pagkatira nila or doon sa mga tinanim na kung ano po natanim nila ay hindi na rin po alam nung tiyahin ko kung anong pag-uusapan nung mismo may-ari na nagbinta sa kanya at saka nila Janet. Okay. Ngayon, ang ito nga po tiyahin ko, yung side po ng tiyahin ko, yung tiyuhin ko kanina, nagsalaysay po sa akin, kausap ko po ay magbibigay daw po sila ng 10K dito sa kay Janet, pero hindi po doon sa usaping nakatira sila, kundi doon sa kahoy daw na nakatanim nila ni Janet tong asawa nila. De, okay, sige Cap. Okay, medyo mahaba na po, no? So, merong usapan between itong nakabili, yung tiyuhin mo o tiyahin mo, regarding dito sa lupa, dapat nakakausapin sila Janet, tama ba? Opo. Ngayon,
sabi, may magbibigay daw na amount na 10K para dun sa babayad tungkol doon sa mga nakuhang or kukunin na bahagi ng lupa, yung mga nyugan or kung ano man yung meron doon sa lupa na yun. Tama ba na pinangasiwaan nila? Oo. Pero tungkol doon sa kanilang pagtitira or settlement doon sa kanilang pagtitira ay wala pang napag-uusapan. Tama ba? Wala po, bali po ang may responsibilidad yan is yung nagbinta. Nagbinta sa kanila. Meaning yung pamilya Sanchez. Yung pamilya Sanchez Yeah. po. Anong sa tingin mo ba, Kap? May balak ba tong si Sanchez? Nakausapin pa ba sila? Balita ko ata, parang nag-Amerika na. Sa impormasyon ko po kasi wait lang, ay nakausap po yung pinakang katiwala nila rito ay may planong mag-uusap sila sa barangay para magkaayos sila. Kasi ang tumbo kasi naman din nung may-ari, hindi naman talaga sila tenants. Hindi naman sila tenants. Sinong hindi po tenant? Itong si Legionette. Oo, kasi yung party lang kasi nila diyan, yung ninuno kasi nila, yung tenants, kaya nakitira sila diyan sa lupa. Pero hindi sila talaga yung tenants. Sinangla kasi ng Royan, doon sa tiyuhin yan mismo, sa tiyuhin itong bago maibinta ng kung ilang taon, ng 100,000 yata. Hindi, okay. So, isinangla yung lupa doon sa umano'y bago nakabili. Hindi po. Sa tiyuhin yan, sa tiyuhin ni Janet. Tiyuhin ni Janet, doon sinangla. Oo. Tapos, bininta na po ngayon si lupa na yon, yung sanla, binayad doon sa yung tiyuhin yan. Yung tiyuhin yan, yung Diosdado. Okay, sige sir. Si Diosdado, isinanla sa kanya ng pamilyang Sanchez. Sanchez. Opo, Okay. tama po. So, anong nangyari sir, isinanla doon sa kay Diosdado. Ito bang si Diosdado ang nagbenta dito sa Panibago? Hindi po. Yung may-ari po mismo. Okay, so tinubos muna ng may-ari, then ibinenta. Opo, tama po. Okay. So, ngayon sir, yung problema nila Janet, ano pa sa tingin niyo yung problema nila Janet, itong mag-asawa? Sa akin po sir, para sa akin, yung may-ari, konsiderasyon doon sa nakatira, kasi para sa akin, talaga hindi naman sila yung tenants, dapat may bigay man sila ng konsiderasyon doon sa tao. Okay. Kasi yung tao Okay. kasi kung wala naman matitira. Sino po sir ang kinoconsider ba ng may-ari na tenant dun sa lupa? Yung po lolo nila, Yeah. Yung lolo, ngayon nagkaroon na ng henerasyon, itong tatay ni Jonette, tapos itong uncle niya, parang ganun ba? Tama ba? Tama po. Okay. Dapat korporasyon pa po, yung karapatan po ng bilang isang lolo nila, karapatan po ng mga anak yon. Ang problema nga ni po, ay isa lang naman po yan si Janet din na, siyempre, yung kumbaga, hinahanap niya yung parte nung karapatan ng ama niya doon sa lolo. Sa lolo. Sige, Kaya nga sige. ni po, Sige, sir. Kasi nga ni po, sir, wala silang malilipatan kaagad-agad. Okay. Sige, sir. Ganito, sige, Kap. Okay na, Kap. Nakuha ko na. Ganito, kausapin na natin ngayon yung uncle, yung tiyuhin na si Diosdado Batang. Magandang umaga po sa inyo, Diosdado. Hello, Diosdado. Nandyan ba? Siguro pakiridial na lang si Diosdado kung nandyan pa sa linya, no? Okay. So siguro ang gusto natin malaman dito, no, on this part, sana makausap itong Diosdado is actually medyo complicated itong usapan na to kasi ang sa akin lang naman, more and after is just clarification on this aspect kung ano ba talaga karapatan itong dalawa kasi unang-una parang more or less apo na sila ng lolo. So umabot na sa point na nagsanga-sanga na, nag-branch out na ng marami na sila doon sa said land. So ano ba talaga yung dapat siguro gawin dito? Nandiyan na ba si Diosdado? Diosdado, nandiyan ka ba? Opo. Yeah. Diosdado, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo ngayon. Maganda rin. Magandang umaga din naman. Okay, Diosdado, ano pong masasabi natin tungkol dito sa pamangkin mo na si Jonette na lumapit sa aming tanggapan at pinapaalis na daw sila sa lupa gawa na may bagong bumili na. Siguro sir, may explain nyo lang sa amin para maintindihan. Ganito yan, sir. Siyempre, nabili na ng iba yung lupa. Siyempre nga, kami nga, umalis na kami. Kayo sir, umalis na po kayo. Ay sila pa kaya na nakitira lang. Siyempre, paalisin din sila ng may-ari ng nakabili, ng bagong nakabili.
So sir, aside dito kay Junette, may iba pa bang nakatira dito sa lupa na ito? Mayroon. Pero yung iba, hindi man pinapaalis na ng may-ari. Kaya wala man silang problema. Okay, so ano pong problema sir dito kila Ma'am Junette? Bakit po siya pinapaalis? Kasi yung nakita sa barangay, maraming record yung asawa niya. Kaya ayaw nung nakabili ng mga taong magugulo. Anong klaseng mga record daw, Sir Diosdado, mga nakita doon sa barangay? Yung nila yung mga kapitbahay niya. May mga away kapitbahay na hindi maganda. Kaya... Oo. Okay, so sir, bakit kayo po sir? Bakit kayo umalis? Kung akala ko wala naman problema dun sa inyo, bakit po kayo kusang umalis? Pusa na po akong umalis kay dito nga sa Maynila ang yung mga bata nagpag-aral. So para pumunta ka lang ng Maynila, sir? Oo, dito Okay. na ako nagtira. Gawa nung hindi pa tapos yung mga anak ko sa pag-aral Okay. Sige, sir. So siguro, sir, ganito, no? Nagkaroon ba ng usapan between dito sa bagong may-ari tsaka dito sa kay Junette? Wala pa namang ang sabi ng may-ari, kailangan talaga silang umalis. Oo, pero nagbigay ba siya, sir, ng palugit para dito sa dalawa? Oo. Unang pumunta dyan sa kanila para paalisin sila yung asawa ng may-ari mismo. Ay yung kapatid. Kasi yung may-ari, si Roy Sanchez, wala, stroke na, hindi na kilos. So meron na siyang sakit, may kapansanan na, so hindi na niya makausap itong Ngayon dalawa. Nasa ICU na siya ngayon. Inatake na Okay. ulit. Okay, sige, sir. So, simple lang naman, sir, yun yung usapan na kung paano mapaalis itong dalawa. Parang yun, sir, yung nagiging problema ngayon. Tama po ba? Oo. Okay. Ang So, siguro, sir, lang ang sige, sir. Stay muna kasi kayo sa line. Kausapin ko ngayon si Attorney Batas Mauricio. Kung ano bang sa tingin niya. Magandang kausapin na natin ngayon si Attorney Batas. I think nakalagay siya dito sa phone. Makakausap na ba natin si Attorney Batas? Okay, redialing. Alright. Kailangan natin kausapin dito yung abogado natin, si Attorney Batas Mauricio, para malaman ba, on the legal aspect, ano bang dapat proseso ng pagpapaalis ng isang tao. So siguro, kausapin na natin ngayon si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Cartulfo. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Alright. Ito ba yung issue ng para pong nanirahan sa lupa at nagkokopra? Ganun po ba? Yes, tama po, Attorney. Just to give you a short background regarding Yes, sir. dito, is Yes, sir. itong lumapit sa atin ay mag-asawa po sila. Now, they're basically yung grandchildren nitong kanilang lola na unang original tenant. Now, ang kanilang tatay ay hinayaan din ng lolo, so nangasiwa din sila sa lupa hanggang sa umabot po dito kila Ma'am Junette, yung nagreklamo. Ngayon, buhay pa yung kanilang uncle, which is kapatid ng kanilang tatay, na nangangasiwa din sa lupa. Ngayon, Attorney, dun sa totoong may-ari ng lupa, kasi tenant lang naman sila, ay meron na pong nagbenta at naibili na ng iba itong said lupa. Ngayon, magkakaroon dapat ng usapan ata from previous owner dito sa kila Junette, pero ang naging problema is nagkaroon ng medical emergency na nagkaroon ng stroke. So, hindi na po nagkaroon ng pag-uusap regarding siguro sa possible settlement or whatsoever it is. Kaya umabot sa ganitong punto, Attorney, na lumapit na sila sa amin dahil pinapaalis na daw sila ng panibagong may-ari. Ngayon, itong uncle nila umalis na po. May mga ibang naiwan, but itong mag-asawa daw ay pinapaalis dahil daw may mga record itong lalaking yung asawa ng ni Junette na hindi daw maganda, kaya napilian daw na may-ari na paalisin na daw sila. So ano pong meron dito, Attorney, like karapatan, process, ano po ba dapat, kasi para din malinaw dito sa parehas na panig? Maraming salamat po, Ginoong Cartulfo. Sa ganyang klase po ng kasaysayan, lalo na po yung inilalahad natin ngayon sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa buong mundo,
Pagka po ganyan, at lumilitaw na naipagbili, ang dahilan magpagpapaalis kila Janet at sa kanyang asawa ay naipagbili na ng dating may-ari sa iba, magkakaroon po ng issue, lalo na kung may pag-amin naman yung dating may-ari na sila po ay nangongopra o di kaya nagsasaka, nagtatanim doon sa lupa. Sa ganitong uri lamang po ng kasaysayan, makikita po natin na ang isang magsasaka, isang nangongopra, isang kinikilalang nagtatanim sa lupa at pagkatapos buong katapatang nagpapadala ng kanyang mga buwis o di kaya yung bahagi ng may-ari sa inaani ng lupa, Yes, meron ituturing revenue po siya. sharing. Yes, tama. Yes. Ituturing po siyang agrarian reform beneficiary o ibig sabihin may karapatan na magsasaka sa mga benepisyo ng reformang agraryo at ang isa po sa karapatan, hindi siya pwedeng paalisin sa lupang kanyang sinasaka ng walang sapat na patayan. Yung pong dahilan na may record yung asawa nitong si Jonet, hindi po yan ang dahilan na tinatanggap ng ating mga batas agraryo. Ikalawa, pagka po yan ay ipinagbili sa ibang tao, maalala po natin may karapatan ang mga magsasaka o ang mga nagtatanim sa lupa na sila ang unang alukin para mabili nila muna yung lupa bago ipagbili sa iba. Republic Act 3844 po yan. Yan po yung Code of Agrarian Pagal. Nakalagay po dyan, hindi pwedeng magbentahan ng lupang mayroong nagsasaka sa ibang tao hanggang hindi pumapayag yung magsasaka. Sa sitwasyong inilahad po natin ngayon, Ginoong Carl Tulfo, nalabag yung karapatang yan at po pwedeng maghabol yung magsasaka na hindi nabigyan ng pangunang karapatan na mabili muna yung lupa. Ginoong Carl Tulfo. Okay. Ngayon, attorney, siguro yung question ko dito is regarding doon sa process ng pagpapaalis, tama ba yung ginawa ng said may-ari, na bagong may-ari, or dapat yung mismong previous owner pa nag-ayos bago doon sa new owner? Dapat po yung dating may-ari, yung previous owner, Ginoong Carl Tulfo, sapagkat lumilitaw, ito pong magsasaka o di kaya nagtatanim sa lupa, nangongopra o kung ano pa man, may karapatan nga po na huwag siyang mapaalis at lalong hindi siya po pwedeng paalisin nung bagong nakabili na may paglabag sa kanyang karapatan bilang magsasaka. Nalabag po ang kanyang karapatan Bakit po? Kasi po, kailangan mo nang inalok dapat yung magsasaka, siya muna ang bibili at dahil hindi po siya nabigyan ng karapatan na yan, doon sa batas na Republic Act 3844, mamumroblema po yung dating may-ari at yung bagong may-ari at hindi nila mapapaalis ng karakaraka yan. Dapat po ang nagsampa ng pagpapaalis yung dating may-ari kasama yung bagong may-ari. Ginoong Carl Tulfo. Okay. Attorney, tanawin ko lang itong mag-asawa. Kayo ba ang nagsasaka sa lupa? Kami po, yung magulang ko po ang nagsasaka, tapos kami po ang sumunod. Kaso pinagbawalan na po kami ng tiyuhin ko na magsaka. Si Josing po. Yung po. So, Si Josing po. Gawa Yung na nakasangla na sa kanya. Oo. hindi kayo nakapagsaka dun sa lupa? Hindi na po, kasi balak po namin magtanim ng mga saging o kaya mais para doon na po. Okay, so yung lolo, yung tenant, tama ba? So Opo. yung official na ginawang tenant, dan naipasa sa tatay niyo, Opo. tapos sa tatay mo, tapos naipasa dun sa uncle mo. Opo. Tama? Opo. Ngayon, hindi na naipasa sa inyo, Hindi sa na mga pamangkin, or Hindi sa na po. mga apo, yung pagiging tenant or pagsasaka. Opo. So, anong papeles nyo doon sa lupa? Parang nakikitira lang kayo. Nakikitira po kami doon sa lupa. Saan yung hanap buhay nyo? Sa labas? Dati po kami nagsasaka doon na nagtatanim ng mais. Nakapagtanim po kami ng mais doon. Tapos pinagbawalan na po kami Hindi. na... So, tinatanong ko, ano pong ginagawa ninyo ngayon doon sa lupa? So, nakikitira lang kayo. Sa ngayon po, nakikitira. Ano pong hanap buhay nyong dalawa ngayon? Ako po nandito po sa Maynila, nagtatrabaho ang ungkol lang po. Tapos siya, grab po, para lang matustusan pag-aaral. Okay. So, parehas kayo wala doon sa Siya po, lupa nasa probinsya. kadalasan.
Siya po, Nandun po nandun ako nakatira. So doon ka nakatira. Marami po kong tanim. Pero ang inyong hanap buhay ay iba po, hindi po mainly yung pagsasaka. Tama Hindi ba? na po, kasi pinagbawalan na Okay, po kami. attorney, narinig niyo po ba yon? Opo at medyo nakakalungkot po, Ginoong Carl Tulfo, pagka ganon ang kasaysayan. Kasi yung binabanggit po nating karapatan para po sa aktual na kinikilalang magsasaka. Lumilitaw po, yung pong tito, yung uncle, yung amain, ang siyang tunay na nakikilala na. At dahil ito po ay nagbigay daan na, Ginoong Carl Tulfo, medyo may problema na po itong mga nagtungo sa atin. Pagka po ganyan ang sitwasyon, ipagpaumanhin po ng ating mga panauhin, mahihirapan na po silang maghabol ng kahit na ano pa mang karapatan. Una, dahil hindi na po silang magsasaka. Pangalawa, dahil wala na pong ugnayang landlord-tenant relationship sa ilalim ng batas agrikultural. Yes. At dahil po dyan, ikinalulungkot po natin, Ginoong Carl Tulfo, wala po silang karapatan, makipag-usap na lang ng maayos na sila'y matulungan. Ginoong Carl Tulfo. Okay, attorney, gusto ko lang din tanungin doon sa other aspect kasi yung gusto ko lang banggitin yung tiyuhin or yung uncle actually already left the said land and already went to Manila also para masama ang kanyang mga anak or kamag-anak. So ano po masasabi niyo doon, attorney? Kasi pati yung uncle ay umalis na. May mga ibang nanirahan doon. I'm not so sure if that's still their relatives. Baka mga iba pa yun. So ano pong masasabi natin doon, attorney? Well, pagka po ganun ang sitwasyon at lumilitaw yung talagang may karapatan upang maghabol na kailangan siya yung makabili, na siya yung agrarian reform beneficiary, siya yung kinikilalang magsasaka, ay umalis na at hindi naman po ipinamana sa kung kani-kanino pa, wala pong pagsasalin ng karapatan bilang magsasaka, wala na pong karapatan ng sino man na maghabol pa, kasama na po itong mga pamangkin na nagsasabing nakatira sila doon pero wala naman po silang ugnayang pagsasaka sa kasalukuyan. So, Okay. I'm sorry, Ginoong Carl Tulfo, paumanhin po. Completely understand. Attorney, gusto ko naman din na tanungin ngayon, moving forward, ano pong masasabi niyo din regarding dito sa bagong may-ari? Ano ba din yung dapat gawin niya on that end? And our complainants, ano bang dapat din yung gawin nila? Kasi ano bang tamang, for example, palugit? Ano bang dapat tamang usapan regarding that aspect? Kasi clarification yung binibigay natin dito Tama po kayo at yung clarification na yan, Ginoong Carl Tulfo. Ayon po sa layunin ni Ginoong Ben Tulfo, ang ating founder sa Ipabitag Mo Incorporated, dito po sa Helpdesk Ipabitag Mo. Ang layunin, magkaroon ng linaw sa mga suliranin. At ang kalinawan po nito, lalo po dito sa bagong may-ari, maliwanag lang naman po. Kasi pagka po siya ay naglunsad ng hakbang legal para paalisin itong mga nakatira pa po dyan, tiyak po magkakatagalan pa rin ng konting panahon at gagastos pa rin po siya sa mga pagsasampa ng kaso sa abogado, sa mga hukuman, sa filing fees at kung ano-ano pa. So ang atin pong ipapayo, moving on, gaya po ng sinasabi niyo, Ginoong Carl Tulfo, doon po sa bagong may-ari, magbigay na po ng konsiderasyon, makipag-usap na ng maayos at bagamat nasa kanilang karapatan, magbigay na po sila ng konsiderasyon doon sa mga tao para maging maluwag ang kanilang paglipat at maging maayos ang kanilang paghihiwalay. Ginoong Carl Tulfo. Alright, attorney, with that said, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ginoong Carl Tulfo, at salamat po sa pagkakataong makasama niyo sa inyong paglilingkod sa sambayan ng inaabuso. Magandang araw po. Alright, so naging klaro na ba sa iyo yung sinabi ni Attorney Batas? Yun kasi yung number one na sana meron kayo karapatan if established yung binabanggit na tenant to landlord relationship. But dahil hindi naman namin din kayo masisi, nagawa na si ma'am nagtatrabaho sa Manila, si sir ay isang grab driver, so hindi po kabuhayan nyo talaga ang pagsasaka. So siguro suggestion ko, makipag-usap na lang kayo ng maayos dun sa panibagong may-ari or kung mauusap pa yung itong pamilyang Sanchez, kung ano man ang mapag-uusapan ninyo, kung may offer man or what, pag-isipan nyo at pag-usapan nyo. Kung ako po ay mas maganda na, pag-usapan nyo talaga kung saan po kayo posibleng lumipat kaysa uaabot pa na magkakagulo pa doon sa lugar. Naintindihan nyo po yan? Opo, sir. Ang sa akin naman dito is, wala akong pinapanigan bagkus ako nagbibigay ng kalinawan sa inyo
para lang maintindihan nyo kung ano pare-parehas ninyong karapatan. Karapatan nyo, karapatan ng may-ari, ng panibagong may-ari, at ano ba dapat ang makuha ninyo kung sakaling may makukuha pa kayo. Naintindihan nyo? Okay? So with that said, ako naman nagpapasalamat at alam ko nakikinig yung may-ari but the new owner, but siguro it's best not to discuss it anymore kasi alam naman niya, narinig naman niya siguro si Attorney Badas kung anong karapatan niya. So naintindihan niyo naman. Okay? So ang para sa akin, maghanap na lang siguro kayo ng kahit maliit na apartment, hindi naman yung sobrang mahal, nakakayanin ninyo, para pansamantala ay maglilipat kayo. Okay? Siguro gano'n na lang yung aking masasuggest para sa inyo. I mean, mahirap kasi syempre lilipat kayo, alis kayo sa lugar na katagal-tagal ng panahon. But given nga na tenant ang iyong lolo, din na ipasa lang sa mga kamag-anak, mga apo, aabot din na pagka nabenta o napunta sa iba yung lupa, kinakailangan din ng mga nakatira doon ay lumipat din kung hindi po sila nagsasaka doon sa lupa. Okay po? Ang ano ko lang doon, sir, huwag naman yung maaga na palugit. Kasi paano po kami makakaipon ng pera pampagawa namin ng bahay kung sakali? Hindi, yung dapat kasi ma'am na siguro, imbis na iniisip nyo pagpapagawa ka agad ng bahay, kahit maghanap muna kayo ng kahit pwedeng rentahan muna, pansamantala. Habang nagpapagawa kayo or nagpag-iipunan nyo ang pagpapagawa ng ibang bahay. Kasi hindi naman lahat ng tao na kapag lilipat sa kanila kagad lupa, sa kanila kagad yung bahay, napakahirap. Kahit mga tao na nasa corporate dyan, hindi basta-basta nakakakuha ng bahay. Yung iba nagre-renta muna sila kasi hindi pa nila afford at pag-iipunan. At malaking pag-iipon ang gagawin sa pagpapatayo ng bahay. Alright? So yun ang aking advice ngayon. Pag-isipan, pag-usapan yung mag-asawa, hindi na po ako manghihimasok dyan. At least ngayon, alam nyo na po yung karapatan at alam nyo kung anong tama at anong mali. Opo. Okay po, Salamat sir. din po, sir. Maraming Sige, salamat. po. Alright. Umaga. Sige, sir. So magpaalam muna tayo sa ating mga nanonood ngayon. Nandiyan tayo nagtatapos sa ating programa, itong Pambansang Sumbungan Bitag Helpdesk. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.